PBBM, nagdeklara na buong puwersa ng Amerika, Pinas, buburahin sa mapa. Grabe to. Alamin natin to mga babae no, at pag-uusapan ang balita mula sa channel ni Philippines Trending News. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Philippines Trending News, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po mga babae no, at supportahan natin at i-subscribe ang kanyang channel. Alright? At sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, pa-click naman po ang subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na rin po ang ating video no, para mas mai-suggest po ito ni YouTube at mas marami po makapanood at makaalam ng ating balita ngayon. Dahil marami po sa ating mga babayan ang hindi pa po alam ang mga totoong nangyayari po dyan sa West Philippine Sea dahil po sa mga pro-China. Alright. So, umpisahan na natin ang balitang ito. Huwag na natin patagalin. Let's go. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamunuan ng Philippine Army na bigyan ng espesyal na pansin ang pagpapalakas sa kanilang cybersecurity capabilities at ang pagpapatibay naman ng mga bagong teknolohiya sa pamagitan ng pagpapalakas pa sa kanilang ugnayan sa iba pang mga major services ng Armed Forces of the Philippines at sa kanilang foreign defense counterparts ng bansa. Binigyan din ng punong ekutibo na mahalaga ang pagkakaroon nga ng abilidad para kontrahin itong anumang cyber threats ng sa gayon ay mapanatili ang seguridad at ang katatagan ng ating bansa. Alam nyo mga babae, no, marami tayong mga magagaling na IT no, dito sa Pilipinas. Bakit hindi yun ang i-hire no, ng ating gobyerno at bigyan ng magagandang mga sahod? Diba? So mas maganda kasi yung mga Pilipino no, ang hawak ng mga cybersecurity na yan, no? Magpapalakas ng ating cybersecurity, di ba? Yun sa mga hackers na yan. Marami tayong magagaling na IT sa Pilipinas, no? Yun ang bigyang pansin, no? Nantuon ng pansin ng ating gobyerno. Tulungan, no? Yung mga IT na yan na Pilipino mismo, di ba? Ang presidente na ang mga natutunan ng mga sundalo ng mga best practices sa mga ikinakasang joint operation ay magagamit naman sa panahon ng kagipitan. Mahalaga din na maging handa ang mga sundalong ito sa pagtugon sa mga tinaguriang emerging threats. Kinilala din ng punong ehekutibo ang mahalagang papel ng mga sundalo at hindi lamang sa pakikipaglaban kundi yan sa pagresponde sa panahon naman ng mga kalamidad na malimit nga na tumamad dito sa ating bansa. Sa ngayon, unti-unti nang nagtatransition ang Philippine Army mula sa internal security operation patungo naman sa ito sa external defense sa kabila ng umiinit na geopolitical tension sa Indo-Pacific region. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, iginiit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na malinaw na iligal ang presensya ng Chinese Coast Guard sa Pag-asa case. Ang K1 at K2 ay nakapaligid dito sa karagatan ay nasa loob ng territorial sea ng Pag-asa Island, kaya't bahagi ito ng teritoryo ng ating bansa. Nangangahulugan ani ito na mayroon tayong soberanya sa mga nasabing isla. Sinabi rin ni Philippine Coast Guard official na ang presensya ng mga Chinese vessels sa pagpigil sa maritime scientific research na lehitimong isinasagawa ng ating bansa ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea at territorial integrity ng ating bansa sa naturang katubigan. Kaya't gumamit man o hindi ang Chinese Coast Guard ng siren, ang katotohanan aniya na nasa loob ng Philippine waters ay paglabag sa territorial sovereignty ng ating bansa. Ginawa ni Commodore Tariela ang naturang pahayag matapos na gumamit nga ang Chinese Coast Guard Vessel 5204 ng siren ng mahigit 30 minuto para tawagin nga ang atensyon ng Chinese Maritime Militia sa napigilan itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels at maging ang marine scientist na lulan ng rigid hull inflatable boats na ginamit para ligtas na makarating sa Case 1 and 2 para yan sa Marine Scientific Resource Assessment. Mayroon din aniyang 12 suspected Chinese Maritime Militia ang nasa bisinidad ng maritime feature nang mangyari ang naturang insidente. Sa kabila ng iligal na presensya ng mga barko at military aircraft ng China, ang matagumpay naman na nakumpleto ng Filipino marine scientist ang naturang marine research. Puwersa ng Pilipinas mga sanggay, ibinida na po ng ating gobyerno ngayon. Ito na ba ay sapat para po labanan ang China? Tingnan po natin kung gaano nga ba kalakas ang puwersa ng Pilipinas. Ito ba ay paghahanda sa posibleng pag-atake ng China mga sangkay? At gaano nga ba kalakas? May ibubuga ba tayo sa China? Tingnan po natin.
Ito ang update. PBBM, kinilala ang dedikasyon ng mga sundalo kasabay ng ayan po, 127th anniversary ng Philippine Army. So, tignan po natin ang balitang to. Tiniyak ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na nakatutok din ito sa pakikidigma kahit sa cyber attacks. Inihigyan ng liderato ng AFP sa Nakatutok daw po sa pakikipagdigma, no? So, parang ngayon pala, mga sangkay, may hatak na sa isipan natin na mukhang may magaganap in the future, but we are praying, no, na hindi naman talaga mangyari. diriwang ng anibersaryo ng Philippine Army at kahit hindi nakadalo. Ito po ay sinasabi dito, tiniyak na nakatutok din pagdating sa cyber defense, okay? Or cyber warfare. Kasi ngayon mga sangkay, alam nyo, pagdating sa, paano ba matawag doon mga sangkay? Yung mga IT, ginagamit po yan ng mga bansa para po pasukin yung mga gobyerno o kaya military system ng mga kalaban. Kasi sobrang high-tech na po ngayon mga sangkay. So, isa po ito sa tinututukan daw ngayon ng Pilipinas. Nagpaabot naman ng pagsaludo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sundalo. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Pasok! Mainit na ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagbati sa mga miyembro ng Philippine Army kasabay ng ika-127 taong anibersaryo ng institusyon. Sa talumpati ng Pangulo na binasa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, kinilala ng Pangulo ang dedikasyon ng mga sundalo sa kanilang sinumpaang tungkulin para tiyakin ang kapayapaan sa bansa. Lalo't hindi na lamang external defense ang tinututukan ngayon ng Army, kundi pinalakas na rin ang kanilang internal defense. Okay. So ayan mga sangkay, makikita nyo, ito po yung pwersa ng sandatahan ng Pilipinas. I give my snappiest salute to the Philippine Army's officers, enlisted personnel, civilian employees, as well as our partners and force multipliers in our communities for the significant roles you play in the accomplishment of the Army's mission. Thank you for your service to our country, which you have enthusiastically rendered without expecting any prize or reward in return. Kinilala din ng punong ehekutibo ang liderato ni Lieutenant General Roy Galido na Commanding General ng Philippine Army sa pagtutulak ng pagbabago sa loob ng Army. Gayun din ang pagpapataas ng moral ng mga sundalo at pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng trainings. As we march onward to the bagong Pilipinas that we aspire for, we need to transform our Army into a multi-mission ready, cross-domain, and capable force that can effectively thwart emerging threats to our country's stability and sovereignty. Kasabay nito, hinimok din ng punong ehekutibo ang Army na pagtibayin pa ang pagtugon sa pag-usbong ng cyber threats. I urge the Philippine Army to bolster its cybersecurity capabilities to keep up with Okay, the rapid... so gusto kong makita mga sangkay kung paano ito ibinida itong Philippine Army. So try po natin dito mga sangkay itong ipinakita ang assets at kakayahan ng mga sundalo. Sa akaling in case of emergency ng mga sundalo sa panahon ng kanilang pangangailangan. Sa pagdiriwang ng ika-127 taong anibersaryo ng Philippine Army o Sandatahang Lakas ng Pilipinas ngayong araw sa Camp Donel, Tarlac City, dumalo sa pagtitipon ang nasa 3,000 sundalo kasama sina Secretary of National Defense na si Gilbert Guido Teodoro at siyang naging representante ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Special to Assistance to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Okay, so tingnan po natin. Ito. pang reserve sir para sa bagong Pilipinas. Ito yung gusto natin naman makita. ang kanilang mga arnis nais ng Philippine Army o matatag ng hukbong katihan ng Pilipinas para sa bagong Pilipinas nga ay mapalakas. Okay, so alam nyo guys, pagdating po sa mano-manong labanan, digmaan, may ibubuga tayo. No? Kita nyo naman mga sangga, kahit po ng World War II, kayang-kaya po natin. Pero pagdating po sa kagamitang pandigma, ewan ko lang, hindi po natin, kayo mismo makakasagot dyan. Ano sa tingin nyo? Okay, so pagdating naman po sa mga kagamitang pandigma, meron din naman tayong mga gamit. Kulang nga lang mga kababayan. Pero
Sabi nga po niya dito, during World War II, yung kanyang kino-compare po dito, no? During World War II, ano ba yung mga kagamitan na meron din tayo? 'Di ba? Nung panahon na nakipaglaban din tayo sa Espanya, 'di ba? Ano bang mga kagamitan ang meron din ng mga Pilipino? 'Di ba? Laban sa mga Espanyol, 'di ba? So, bakit tayo nanalo? Dahil tinulungan din tayo ng Amerika. During World War II, sino rin ang nasa likod natin? Sino rin ang tumulong din sa atin? No? 'Di ba yung Amerika rin, mga babayan natin. Tignan ho natin maigi, no, based sa history, no ng mga gera na 'yan. 'Di ba? Na pinagdaanan ng ating bansa. Nanalo tayo. Oo, lumalaban din tayo. No, na ang kagamitan natin ay eto lang. Okay, so tinulungan tayo ng Amerika, tumulong din tayo sa Amerika. Kaya po tayo nanalo, 'di ba? Kumbaga, nagtulungan tayo, no, Amerika at Pilipinas, nagtulungan para manalo o maipanalo yung mga laban na yon, no, laban sa mga bansa, no, na nananakop. 'Di ba? Nakaidigma rin tayo sa Amerika, 'di ba? Noong mga panahon na yon, Philippine-American War, no, dahil gusto rin natin silang paalisin, no, dito sa ating bansa. Pero hindi naman tayo nagtagumpay doon, no? Alam naman natin 'yon na hindi tayo nanalo sa Amerika nung sa digmaan na yon, 'di ba? So, pero, eto mga babayan, no, kung ikukumpara natin, no, during World War II, wala rin naman tayong kagamitan talaga, no, na maipapanalo laban po sa mga Hapon. 'Di ba? Pero nanalo tayo, no, sa tulong pa rin ng mga kaalyado nating bansa. 'Di ba? So, doon natin makikita, no, kahit kulang tayo sa kagamitan, kung nandiyan yung mga kaalyado nating bansa, no, natutulong sa atin, no, para maipanalo yung laban natin, laban dito sa mga bansa na to. Sa panahon ngayon, laban sa China. 'Di ba? So, may posibilidad, no, na manalo pa rin tayo kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at China. Dahil tandaan ho natin mga babae na hindi na lang po Amerika ang sumusuporta sa Pilipinas ngayon. Marami na pong bansa. Nandiyan ang Japan, 'di ba? Nandiyan ang Australia, 'di ba? Nandiyan ang India. 'Di ba? So mas marami tayong kakampi ngayon. Kaya mas malaki yung posibilidad, no, na mas manalo tayo kung sakaling magkakaroon ng kaguluhan, 'di ba? So hindi natin sinasabi, no, na magkakaroon at hindi natin ginugusto yan dahil sa lahat po ng gera, sa lahat ng digmaan, sa lahat ng labanan, no, ang wala naman talagang nananalo, no, ang talo lagi yung mga sibilyan, 'di ba? Talo pa rin yung dalawang bansa, 'di ba? Kahit sabihin natin nanalo ang Pilipinas o China, pero talo pa rin yan, 'di ba? Dahil ang laki, no, ang laki ng nawala, 'di ba? Ang daming nasira, no, ang daming buhay ang nawala, 'di ba? So, sa palagay natin, no, dito sa laban na to, posible pa rin, no, kung sakaling yun na nga sinasabi nila na magkakaroon ng kaguluhan, no, Pilipinas pa rin, no, hindi kakayanin ng China. Okay? So, kayo, anong palagay ninyo at opinion? I-comment down nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.